Hello, hello! Good morning mga kasimpleng buhay! Yes, good morning! Dahil ang aga kong gumising dyan, 4 AM pa lang, nanguha na ako ng dahon ng sibuyas ng aking tanim sa container. Wow! So, ang sibuyas na yan, pang dahon lang po talaga siya at ihalo ko sa lulutuin kong egg roll, pang agahan namin dahil maaga ang pasok. Halata naman po maaga pa dahil may nagtitilaukan ng manok. At ang sarap ng pakiramdam pag nag-harvest ng sariling tanim sa container. Kaya tanim-tanim na rin pag may time. At yan, pinasok ko na nga sa bahay para igaya ko na yung aking lutuin. At pasensya po pala, naka-pitch na naman ang aking little goose dyan. Ang ingay-ingay. Tuwing video na lang, nandyan siya. At yung itlog ng manok na po yan ay mga itlog ng manok ni Banks na native. Dalawang maliit, kaya dadagdagan ko siya ng pinili naming itlog sa labas. Siyempre, sa labas yung pinili. Dahil ang liliit ng itlog, lalo na daw kung mainit ngayon ng panahon. Dinagdagan ko siya ng dalawa pa. Bali, dalawa yung na-harvest kahapon, hindi lang na-videohan. At dahil walang bell pepper, gagamitan ko ngayon ng hinog na sili galing sa aking pananim. Wow! Yung maanghang-anghang pa siya. Natanggalin lang yung buto. Iba talaga pag may tinanim ka, at least nakakatipid ka kahit paano. Lalo na ngayon, nagmamahalan lahat ng bilihin. Pambira, wala na, puro pataas na. Kaya diskarte lang talaga ang gagawin ngayon. At yan nga, hinugasan ko na yung dahon ng sibuyas para machap-chap ko na siya. Ihahalo ko siya sa itlog bago batihin. At syempre, hugasan ko agad yung mga pinaggamitan ko para hindi matambakan dyan sa lababo. At yan, nilagyan ko ng kunting asin, kunting paminta, o black pepper. Tsaka mekos. Yan, halo-haloin lang po siya. Tapos nilagyan ko po yan ng kunting tubig para hindi masyadong magdikit sa kawali. O di kaya hindi mag-dry yung itlog. Isa lang na yung kawali at painitin bago maglagay ng mantika. Painitin lang ng konti. Mas mga kunting-kunting mantika lang para lang hindi magdikit yung itlog dyan. Nung mainit na yung mantika, buhos na yung itlog unti-unti. Bali low fire lang po siya para hindi masunog. Yan, iikot-ikot ng ganyan. Okay lang yung iniikot-ikot, wag lang kayo maikot-ikot. Baka mahilo kayo mga besh. At yan ang pinsahan na natin i-roll. Ganyan lang po talaga, kunting tiyaga lang. Kailangan talaga malutong mabuti yung itlog bago i-roll para hindi mapunit kasi hindi siya mabubuo. Hindi siya matatawag na egg roll pag punit-punit yan. Tapos magtira ng konti sa dulo para bubuhusan ulit at madugtong yung iba itlog. Yan, ganyan lang po siya. Inot-inot lang. Para maluto din yung konti yung mga sibuyas at saka yung mga ibang ingredients. Ibang ingredients na sili lang naman nilagay ko dyan. Pwede rin po maglagay ng carrots po pala. Ayan. At hindi kaya patatas. Kaya lang yung patatas at saka carrots, hiwa-hiwain mo ng maliliit at iprito para madaling maluto. Sa akin, simple yan lang yung ginawa ko dahil yun lang ang available na ingredients na nandito sa bahay. Isa bumili-bili pa dahil mahal ngayon ang bilihin. Diyos ko. Buti na lang may mga tanim akong sibuyas dyan na pwede kong pagkuhanan. At balak ko pang dagdagan yung mga pinanggalingan ng mga pechay sa taas na nakabitin. Para hindi lang pang egg roll yung dahon ng sibuyas, pwede rin sa mga kilawin, mga pang sabaw-sabaw. O diba kahit paano nakatipid. Di na kailangan bilhin dahil nasa paligid mo lang. Stress reliever pa dahil nakaka-enjoy po ang mag-harvest ng sarili mong tanim lalo na sa container. Wow! Kung akalain makakagawa ka ng ganun dahil sa small space lang. Sa totoo lang po, matagal ko nang ginagawa yung pagko-container garden. Pero ngayon ko lang po napaisip na i-video lahat yung aking mga ginagawa dahil nakaka-enjoy po siya. Gusto ko rin i-share sa inyo para sakaling may idea kayo na magtanim-tanim. At yan na nga yung pinakalas na buhos.
So, paiinitin lang yan hanggang sa maluto. At paikot-ikot lang, ikot-ikot lang ay napakanta na dahil masarap po talaga yan kahit simpleng luto lang. Ikot-ikutin mo lang hanggang lahat ng side ay maluto na. Tapos, ayun na, ready to serve na. Yan, tapos na lahat ilagay yung itlog. Kailangan ng i-roll lang ng i-roll na ganyan hanggang alam mo na yung luto na yung itlog. At isusunod ko naman lutuin yung pritong Gigi o galunggong. Magkamahal na rin yan. Pero ilang piraso lang binili para lang isang kainan lang. Ang pagpiprito po pala para hindi dumikit yung isda. Kailangan mainit na mainit yung mantika para buo yung isda. At para hindi rin matilansik, hindi ka matalsikan, hinaan mo muna yung apoy bago mo isalang yung isda. At yan, habang hinaantay natin maprito yung galunggong, hihiwain ko muna yung egg roll para maganda tingnan. At kahit simpleng ulam lang, at least maganda pagka-plating. Pagka-plating, gaganahan kang kumain. Pag maganda yung ayos ng pagkain. At yan, dumating na yung namalengke. Opo, na maaga kaming namamalengke. May nakatokang magluluto, may nakatokang mamalengke para mabilis-bilis lang po. Trabaho sa bahay. Lalo na kung may ganitong pasok. Naayos ko na nga dyan yung mga gulay na pinamalengke. Ito ay good for 1 week para sa aming dalawa. At kasama na rin syempre ang aming mga alaga. May biniling sitaw, kalabasa, kamatis, talong, at yung talbos ng kamote. May papaya na rin para sa tinola. Yung upo pala dyan nung nakaraang linggo pa dahil isang buo po yan. Hinati lang po namin. Pati yung repolyo. Ay yung talbos ng kamote nilalagay ko sa papel para hindi po siya mabulok. Tama po, hindi po nabubulok ang daon ng kamote pag nilalagay sa isang papel. At nakabili din ng bunga ng kamote para sa dinding o pangpakbet. At nakabili din ng tuyo. At ito na nga, luto na yung galunggong. O diba, buong buo siya, hindi siya durog-durog. At syempre, may sausawan na kamatis at sibuyas na puti. May kunting asin lang po yan. May partner din na kape. Wow, mapaparami na naman ang kain nito. Masisira na naman ang diet. Tara ho, kain po tayo. At siya nga po pala pagkakataon kong magpasalamat sa aking mga dating subscriber na patuloy sumusubaybay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at siyang mga bagong nanonood. Sana mag-subscribe din po kayo. Thank you for watching.